Dali na at makakausap po natin. Alamin nga natin ang buong pangyayari sa Quezon City sa nakalipas na magdamag. Aba, si Ma'am Peachy De Leon, spokesperson ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office, makakasama natin. Good morning din sa mga QC ladies. Andito si Ma'am Peachy De Leon. Magkasama kami umaga. Peachy, kumusta ka na? Good morning po, ma'am. Good morning po, Sir Orly. Sure talaga ha. Ma'am, ma'am. Kamusta po kayo? Mabuti naman. Ma'am, 36 barangays daw ho ang affected. Nadagdagan ba ito dahil sa flash flood na nangyari ho kagabi o kahapon? Wala naman po, yun na po yung naitala since last night. Total, nag-subside naman din po. At yung mga inilikas ay nakabalik naman po ng kanilang mga tahanan. Wala pa pong report kasi as of 11:15 p.m. last night, meron pa po tayong evacuees and po na magstay muna sila until today. Nagulat kayo ba nagulat kayo din sa kumalat ng mga ipinaw sa social media ng mga larawan? Ako nagulat ako nung Katipunan. Miriam College, binaha yung parking, may lumubog ng mga sasakyan. Malamang sa estudyante may pasok yung kahapon, yung harapan ng Ateneo, maging yung ilang mga lugar na parang lahat yata na kung nagkakamali, lahat ng may creek, yun ang umapaw kahapon. Tama ba yung observation na yun, Ma'am Peachy? Opo, sa waterways po kasi yung nag-alert level 3 si San Juan River. So yung mga dinaanan po niyang mga rivers, yun ang talagang tumaas po. And phenomenal po talaga yung rainfall yesterday, kaya in a span of in 24 hours, mataas po talaga yung rainfall in a short span of time. Okay, parang pasado alas 3, ano po, Ma'am Peachy? Opo, yeah, Pasado I alas think hanggang 3. 9 p.m. Oo, tapos huminto siya ng mga pasado alas 4 na rin. Pero yung epekto hanggang madaling araw nga. Oo, Oh, kasi syempre it will take na-traffic na, time. naipon na. Opo. Wala namang naiulat sa inyo na kinakailangan dalhin sa ospital at tumingin ng tulong sa rescue ng ano ba tawag niyo? 122? Rescue 122 ng Quezon City, Ma'am Peachy. Meron pong for rescue pero na-rescue naman po sila at nadala po sila sa evacuation centers dahil ang mga barangay officials naman po nakatutok talaga eh. Wala rin namang kinakailangang iligtas dahil talaga namang pati yung masasakit talagang bubong nila nakita ko kahapon, Ma'am Peachy. Walang Yes, na-rescue naman po yung sa data may mga tinatawag sa 122 na for rescue, na-rescue naman po sila. Kaya po yung iba nasa evacuation centers po. Okay. Lastly, may balita ho ba? May reaksyon na ho ba kaya si Mayor? Lalo-talo na dun sa posibilidad na i-check kung yung mga creek natin sa Quezon City talagang creek pa at hindi tinakpan, ginawang kalsada, ginawang bakuran, ginawang kusina, o ginawang tinayuan na kung anumang uri ng istruktura, Ma'am Peachy? Usually naman po kasi bago panahon ng tag-ulan, clean up operations na po ang Quezon City government kasama po ang mga barangays, kaya nakaano naman po yan, naka-monitor. Kakaiba lang po talaga yung bagsak ng ulan kahapon, kaya parang ang peak intensity for QC 121 121 nga millimeters. po initial. 141 po ang naitala kahapon. 141. Yeah, sa weather station po. Kaya Oh. kakaiba po talaga. Halos 100 yata si Ondoy. Ito, 141. Opo, Oh. 141. Kaya pala ganun. Kahit Opo. kaya pala baksak kaya kinikwento ko, Ma'am Peachy, yung baksak sa bubungan namin para mabubutas eh. Opo, malakas Lalaking po patak. talaga yung bagsak ng ulan. Di ko lang alam kung ganun yung patak sa bubong nila Kuyang Kaloy Bersonilla. Pero ang alam ko Si Kuya malakas-lakas Kaloy. Opo. malakas-lakas talaga yan. Lalo na't mga ganung hindi inaasang pagkakataon. Anyway, Ma'am Peachy, so far, ngayon, alam ko, Sunday, of course, sana hindi, pero tuwing hapon kasi umuulan, naka-alerta ho ba lahat mga tauhan ang Quezon City, lalo na sa inyong mga emergency response? Ay, opo, hindi po hihinto yan. Naka-standby pa rin po at naka-preposition po ang mga assets para pati mga tao kung ano, kasi ngayon po ang weather update is uulan pa rin po, kaya
hindi po hihinto ang Quezon City government, lalo na ang QCDRRMO. Nako, baka marami taga Quezon City nakikinig sa atin ngayon. Mukhang hanggang ngayon nangingit-ngit. Biro niyo, pinagdudahan siya ng asawa niya. Oo, bibili lang daw siya. Bibili lang ako sa labas, yung sa Oo. convenience store, Ma'am Pichi. May bumalik, madaling araw na eh. Oo, Oo, sana mukhang, nakita nung asawa sa oo social nga, wag naman media. sana nga awayin. Pero Oo. siguro, kayo ma'am tinatanong, may flood control ba dapat tingnan? Yun naman po mga naapektuhan, nasa drainage master plan po yan ng Quezon City government. Okay. Kaya ano po, nasa phase na po yung plan na for infra na po. Kasi syempre may study yan. Tama So kayo. ngayon po nasa phase na ng infra. Saka pinakaayon natin makikita talagang ang kung may numero unong laging binabaha, yan ay ang harapan ng City Hall. Para doon Opo, pala, kasama para po doon yan pala sa may drainage pangitain na master talaga plan. tayong dapat asikasuhin. Ano po, Ma'am Pichi? Meron na pong master plan. Okay. Thank you, ma'am. Sa ulitin po, ma'am. At makikibalita uli kami. At sana hindi bagamat natutuwa tayo at walang casualty, yung nga lang, malaking Opo. pinsala rin po kasi nangyari kahapon. Thank you, Ma'am Opo. Pichi. Ingat kayo Thank you, palagi. Sir Orly. Thank Stay you po. safe. Thank Salamat you. po. Okay po. Spokesperson ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office. Ang inyo po napakinggan. Buena Manong Paalam na ho tayo. Hilingan, walang pinoprotektahan.